This is the point we have branches. We are trees of wheat, where's the bread? Those who eat this bread. Guys, welcome back to our vlog and happy Saturday to everybody. Ayan. Sa ating content ngayon ay to preparing talaga yung pagpunta or pag-uwi ko sa Pilipinas, at dahil nga gusto ko magpalit ng maleta. Actually, mga maleta ko is galing pa sa Pinas. Pero I think bumili kami last December. Bumili ba kami? Pero hindi ganun kamamahalan. Yung ginamit namin sa New York. So, gusto ng husband ko ngayon na bilhan ako ng malaking maleta, pero ayoko nang bumili sa mall or mamahalin kasi yung tama lang na magagamit, kasi kita mo naman tinapon-tapon lang, and yung mga ilan pa lang kaming maleta sa bahay. So dito kami sa Burlington, isang pinakamalaking Burlington talaga dito sa malapit sa amin. And shout out sa aking BFF na si Joanne. Mahilig din mag-Burlington. Dadalhin ko siya dito. Parang University of Burlington to sa kalakihan ng building. Kita nyo naman ng picture sa labas. Sobrang laki, sobrang dami, at sobrang mura ng mga items dito. So, now, pipili ako ng mga maleta, pero tatawagin ko rin si Sweetie. Siyempre, dalawa kami mag-decide at kung anong dapat naming bilhin na hindi naman masyadong mura. Samahan naman yung sobrang mura na, di ba, masisira din. So, hanap lang tayo ng better kung magagamit. Pakita ko sa inyo. Di ba ang dami? O, baka gusto ko tong pink. Ang dami niya. And we're decided na malaki talaga yung bilhin namin. Or yung guess, maganda siya. So, we'll check it out kung ano talaga ang magandang maleta. Samahan niyo muna ako, baka may tingnan muna akong iba na pwede ko pang ipasalubong, pero para sa akin tama na yun kasi ayoko ma-over luggage ako or makapagbayad ako. Syempre kailangan may discipline din tayo. So uli-uling muna tayo dito sa Burlington, baka may makita pa tayong iba. Sobrang dami niya, guys. And this is my first time na pumunta dito. So grabe, ang ganda. Sobrang marami. Ito pa pala yung mga maleta. Ayan, ang dami pa niya, oh. Sobrang dami. Guys, punta tayo sa kuya. Nandito na kami sa The Outlet Orange, yung malapit lang sa amin. Pero before we go there, we're going to Fridays! Ayan! Mag-dinner muna kami ni Sweetie. So let's go, guys. Ang lamig! Sorry. Sa loob na kami. Nasa Fridays na kami mag-dinner kami. So, titingin muna kami sa Sweetie. After that, balikan ko kayo. French fries, and then one Diet Coke. Then free. And then for One dessert. That's it, guys, Sweetie. Sweetie ko. Guys, welcome back to our vlog. Nasa bahay na kami at medyo maaga pa po. Mabilis kaming nakauwi kasi sobrang lamig sa labas at gusto talaga namin umuwi at magpahinga. Nakakita na rin kami ng maleta, so we're decided maybe next week makabili na kami and ma-finish na namin yung mga ilang kailangan bilhin. But actually, hindi naman kami masyadong magbibili kasi
halos okay na yung pasalubong ko dahil before second week of April hanggang last week, namili kami utay-utay. Binadget talaga namin para hindi isang bagsakan. Kung ano lang yung budget na pwedeng extra, dun kami bumibili ng pasalubong kasi nagpa-cargo na nga ako last. So, unahin na lang muna natin sa roast. Pag-haul na rin ako ngayon, mabilisan lang. And itong mga to talaga is probably summer outfit ng aking anak para sa ganun hindi na kami mag-shopping or mamimili sa Pilipinas kasi most of the nabili ko rin sa Ross, most of sale siya. So, payag naman yung anak ko, hindi naman siya ganun pa-active na very simple lang din siyang manit. Actually, namili rin ako ng sa TJ Maxx ko to binili. Ayan, sa TJ Maxx. Yung mga ganito na halos pwede ko siyang ipasalubong talaga. So, may mga ganito, ayan. So, hindi na ako masyado nag-prepare ng some of the pasalubong, binadget ko lang. Hindi lang naman tayo uuwi para magpasalubong, pero maganda rin yung kahit papano may dala tayo sa mga inimit nating family and friends, diba? Pero, syempre, hindi naman tayo uuwi para bulgar na magpakagastos pa. Syempre, nandun pa rin yung budget at pagtitipid, na nandun din yung enjoyment ng ating bakasyon, diba? So, meron din akong nabilhan ng ganito, na lipstick kasi yung mga friends kong pupunta sa akin dahil may mga friends ako from Malaysia, nagkasabay-sabay kami magsiuwi, mga college friend ko. So, we decided na tumambay na lang sa bahay, mag-ship in, kanya-kanyang dala ng pagkain, kwentuhan. Yun naman ang importante. Yung time talaga ng kumustahan, kwentuhan, updatean. Even though we text, chat, video call, iba pa rin yung nakikita namin personally. And this time, kahit papano, may mga dala kami para naman masaya-saya. So, yung mga ganitong lipstick. Ayan. So, ayan yung mga nabili ko. Very cute lang kasi nga mga kikay sila. Nagni-makeup talaga sila. So, yan din yung mas probably request nila. So, humanap din talaga ako ng, ng sale talaga. So, unahin ko muna sa akin dahil syempre pagpunta natin ng Pilipinas masyadong mainit. Pero sabi ko nga sa inyo, wala akong masyadong dalang damit. May konti akong dalang nabili. Yung mga dating sale sa Zara. Tapos I tried to go to TJ Maxx, Marshall, at saka Ross para maila akong substitute na pwede ko silang iwanan na sa Pilipinas para pag uwi ko ng December, mailan akong damit. Kasi yung iba kong damit sa Pinas na almost 5 to 6 years na nagamit ko sa Dubai, sa Thailand, I decided na ibigay sa mga pinsan ko or yung ibang kakilala namin or iba naman inukay talaga namin. So, para hindi tayo busong, hindi tayo bigay ng bigay, kailangan syempre meron din tayong way na So, nakita ko to sa Rost. Ayan. Maganda siya, hindi siya masyadong makapal. But probably si Mami naman kasi, pina-order na niya ako sa Lazada. Kaya may mga outfit na akong gagamitin na konti sa Thailand. Pero I think kung matuloy kami yung Thailand, mas gusto kong mamili doon at iba-budget ko yan. So, hindi talaga ako masyado nag-shopping dito. But although Mami ko, pinipare na ako ng ilang outfits sa Lazada. Thank you so much, Ma. So, this one is cute. Mga press ko lang na pwedeng maka-shorts, naka-skirt. Pero syempre, pinapaalam ko yan sa asawa. Kahit di maganda yung legs ko, di ba? Para naman nandun pa yung respect paano tayo magdamit. But for me, I'm very simple and very colorful lang din magdamit. So, I have the black one here. Ayan. Pwede lang pag naka-pants or something. Ito din akin. Napapahilig ako sa mga ganito kasi pag summer, maganda yung kahit colorful tayo. Pero yung fresh na pakiramdam, maganda yung tela. Medyo hindi naman ganun kanipisan. So, madaling i-mix and match sa shorts, sa pants, or sa mga skirt because it's summer. This one is mga tropical colors na hindi masakit sa mata kahit colorful siya. Magaan siyang gamitin this summer. So, this one. And this one is nice. Like ko to. Pwede ko itong i-partner sa short na green or sa pink na skirt. Ayan. Kasi may mga shorts and skirt na ako. So, i-mix and match ko na lang siya. And most of my t-shirt dito, halos talagang pinambabahay ko na kasi talagang tumaba ako. So, yung iba naman, pinamigay ko sa mga maliliit kong pamangkin para mapakinabangan din nila. Ayan. So, this one is nice. Ito na, parang na to sa anak ko. Binilhan ko rin siya ng ganito. Ayan. So, pareho kami ng anak ko. Ayan. Ang anak ko ay very simple and classic lang magdamit. Hindi rin siya masyado sa mga colorful. Medyo mahilig siya sa mga brown, cream, mga green, mga light. Sa mga Korean style ang gusto niya. So, kinokonsol ko to or tinatawag ko or pinipicturean ko bago bilhin para alam kong gagamitin niya. So, this one, para sa kanya yan. Pareho kami, pero yung sa kanya medyo feminine yung pagka-blue niya. Ayan. So, mini-mix and match din namin to sa mga rubber shoes na meron kami na pwede namin gamitin on travel.
Next naman, green din para sa kanya. Mahilig lang siya sa ganito. Very simple person lang siya kahit nagdadalaga siya. But for me, it's okay. Presentable naman at saka hindi siya masyadong maarte sa damit pero classic siyang pumorma. Maganda naman. So, this one, eto din, nakita na ko. Nasa ilalim yung design. For sure, magugustuhan niya to. Ayan. So, yan. At ito pa. Favorite color niya tong purple. Ayan. Kasi nga summer. And then, mahilig naman siya sa very simple dress lang. Pag naka-rubber shoes yan, lumabas or something. Ganyan lang siya mag-outfit. Pero pag may mga handaan party, yan. Magaganda yung blouse and dress na ginagamit. Okay. So, ang daddy ko naman ay probably may request siya sa akin pero hindi ko pang bibilin kasi nag-check pa ako ng magandang relo. Kasi mahilig din sa relo ang daddy ko. Si mom nga, nabili ko na ng relo. So, sabi ko baka mga next week tingnan namin siya. But, mahilig din siya sa wallet. So, I'll buy Levi's na wallet sa kanya and request is color brown. Maganda siya and little okay naman. So, it's for my dad. Hindi ko na siya binila ng rubber shoes or baka iba na lang kasi napadalhan ko na siya ng Nike na rubber shoes nung pa-birthday niya. So, it's okay na yun. Tapos, ito rin, bili ko to sa TJ Maxx. Mahilig si na mami sa ganito. So, maliit lang yung dinala ko para kasya sa maleta ko kasi nakapag-cargo na rin ako nito. And this one. Ayan, favorite ng anak ko yan. Ayan. So, yan yung mga nabili ko with TJ Maxx and Ross. Ayan. So, yan, gada sahod, gada may budget, bili ng bili para sa ganun. Kapag darating na yung bakasyon natin, yung mga save, mga malitirang pera natin, pwede natin gawin as baon or allowance para hindi tayo hagad na nagmamadali. Huwag nating practicing yun na kapag malapit na, saka natin ilalabas yung pera, bili ng bili. Hindi. Mas maganda malayo pa, 2 months to 1 month before your vacation, i-prepare nyo yung mga susuotin nyo, pasalubong nyo, sinong imimit nyo, anong budget niyo, saan kayo pupunta. Para sa ganun, very comfortable at chill talaga ang bakasyon nyo, diba? Next naman is I go to the Five Below. Hindi na tayo nakapag sa Five Below. So, Five Below, I got a t-shirt. Kasi may travel kami ng anak ko. So, I decided na pareho kami. Yan, may pantulog din kaming pareho. Mahilig kami mag-pictures ng anak ko na lagi kaming pareho. So, baka pag nag-save, bili pa ako ng isang partner kami and dress or something. Para naman, we always save good memories. Every time na umuwi ako, talagang may chat down talaga kami ng anak ko na kwentuhan, kumustahan. And ngayon, I'm so excited kasi mature na siya, iba na siyang kausap, nasasandalan ko na siya, nahingan ko na siya ng advice. At andun yung pinaka-thankful ko kasi very simple yung anak ko, kuripot, matipid, mapag-ipon, matalino, everything. So, swerte talaga ako sa kanya. So, I have this one. Meron akong mga binili sa Five Below para kay Joanne, kay Sisi Joanne sa BFF ko sa Alaska, pero napako na. Ito is for me. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Hindi ko alam baka mauwi ko ito ng Pinas. I don't know. And gusto ko nitong strawberry mag. Ayan. So, baka iuwi ko to sa Pilipinas. Gamitin ko siya. Pero baka ibalik ko dito. Ayan. So, it's cute. Walang pink. Bibili ko sana si Sisi John. Pero wala na siya. So, maybe next time. And this one is para sa anak ko. Kasi marami siyang tumbler. So, every time na papasok siya, at least easily siyang hugasan at isanitize para magamit. And request din ng aking anak. Very simple lang mag-wish ang anak ko. Hindi siya maluho, hindi siya garbo magpabili ng pasalubong. Ang gusto nga lang niya, umuwi, makasama. Very happy na siya. And she's very thankful na pinag-aaral namin siya, tapos susentuhan namin siya. So, ang sarap sa pakiramdam na may anak kang gano'n na hindi masyadong maarte, maluho. Yung kahit ako na nagpapadala, bili ka ng ganito, ayaw niya. Tinitipid niya talaga. So, thankful talaga ako sa kanya. So, gusto niya ng mga ganito, yung mga beads na ginagawa para sa friends. So, nabili ko rin siya. So, yun yung mga nabili ko sa Five Below. Meron pa yata ako nabili sa Five Below. Eto. So, sa Five Below, nakabili ako nito. May bibigyan ako nito, but I think babalik pa ako sa Five Below para bumili ng 2 or 3. Kasi this one, very special yung bibigyan ko nito. One of my
friend din na talagang supportive sa aking business. Isang nagko-collect na mga nagbabayad sa akin. Baka mag-guess niya to pag na-panood niya to. And so thankful. And I have the hairband din. I think this one I give to my coordinator sa wedding ko. Pinak ko na yung mga bibigay ko sa kanya. Kasi very good din talaga siya sa akin. I think this is for me. And this is for Ate Tambe. Ayan. So for Ate Tambe. Or baka pwede namin itong pamigay sa mga pamangkin ko or pinsan ko, diba? Kasi mura lang naman to. Kung pupunta ka ng TJ Maxx, Marshall, or other side, or sa mall ka bibili, is already $7 to $8. But this one, pumatak lang ng $3 sa Five Below. Kaya, nag-sale pa siya, kaya bumili na talaga. So, kasi yung mga una kong ganitong hairband, binili ko sa Marshall is already $8. So, tikit mata ko siyang pinag-ipunan para makabili. So, yung nabili ko sa Five Below. Ayan. So, mag-start na tayo mag-impake para sa ganun alam natin yung mga pagkain, makeup, damit, sapatos, bag. Para sa ganun, after 1 week, relax na lang tayo. Reviewin na lang natin yung mga nakalagay sa maleta. And ilista talaga natin kung sino yung mga bibigyan, papasalubungan. Kasi hindi naman tayo umuwi para sa pasalubong, para makita talaga natin ang ating pamilya. Diba? Extra bonus na lang na nakakapagbigay tayo ng chocolates, mga pasalubong, makita sila, matreat sila. Is very extra lang yon. Pero yung tayo na makasama mo sila, ma-relax mo rin yung katawan mo bago ka uli bumalik sa reality, di ba? Next naman is, kanina, pumunta kami doon sa isa sa pinakamalaking Burlington. Hindi ako madalas pumunta sa Burlington. Even though may malapit dito sa amin, parang 2 minutes away lang yung bagong bukas. At may bagong bukas din dito sa dati kong trabaho sa Buena Park. Dito, meron pinakamalaki, parang university na siya. Binag ko yan kanina. And for sure, alam ko si BFF, Joanne, yung lagi ang pinupuntahan namin sa Alaska nung nandun ako. Parang 2 times or 1 time kaming pumunta, nag-shopping para mga dadaling ko dito. And, yun nga, sabi ko pagdating niya dito, for sure dadalhin ko siya. Mangangarag siya sa laki ng Burlington, malinis, organized, hindi makalat, hindi ka masyashock. Alam mo agad yung dadamputin mo. And ito yung mga nabili ko kanina. Kasi nagtingin nga kami ng i-decorate sa aming shop very soon, early next month or June or first week or last week of June pagbalik ko. So pinaplano naming mabuti na maganda yung concept at setup nung bago naming space sa business namin. So abangan nyo yan. More update yan. So unang binili ko is, wala naman akong ibang binili doon. Nag-ikot lang kasi nga tumingin kami ng maleta kung nakita nyo kanina. Kasi mahal din. Almost $100. So matibay din naman. So kumuha na tayo ng tama na medyo forever din natin magagamit. Huwag din tayo mag-waste ng pera kahit mura siya, wala siyang tatak. Hanapin rin natin maganda yung zipper, yung gulong. Para sa ganun, hindi struggle kapag dinala natin sa airport or bitbit na natin siya or nakalagay na mga gamit natin. So huwag din tayong hanap-hanap ng sobrang mura tapos mapifail din tayo. Mas maganda kahit naglabas tayo, wala siyang tatak, wala siyang brand, pero kaya namang buhatin lahat ng gamit natin. Kasi for sure, hindi rin ako bumibili ng mamahal branded kasi alam kong tinatapon-tapon lang siya. So pag nagamit na natin ng 1 taon or ilang beses, tapos medyo luma na, hindi masakit sa dibdib na bumili at magpalit tayo. So, bumili lang ako ng mga ganito. Chinek ko rin siya kung kailan ito may expired or something kasi pwede rin itong ipasalubong, diba? Ayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako nagbibili ng mga, actually, ang dami ko na sa kahon at may iba rin ako nabili mga sneakers, KitKat. Yun yung mga kilala sa atin, Kisses, May mga dala rin akong ganyan sa aking cargo. Ang dami ko nga doon. At saka, ngayon din may ilan akong binili. Pero mas gusto ko yung ibang taste ng chocolates, cookies, mga nuts. Para iba naman yung matikman nila, diba? Kasi nakasanayan na nga natin yung mga ganong may tatak na chocolate. So, minsan, ibahin naman natin para naman may iba rin silang taste or makilala na pasalubong, diba? So, this one, ayan. And, ito din. Ayan, diba? Oh, sarap din siya. And this one, oh, ayan. So, mga ganyan naman yung pinasalubong ko. Para naman iba kasi pag KitKat, sneakers, lalo na may mga ganun naman sa atin. And sometimes, same din naman ang lasa. So, minsan, ibahin natin para naman maiba din naman yung pasalubong natin sa kanila. Tapos, I buy this one. Mahilig ang mami ko nito. But sa cargo ko, may ganito na ako. Dinagdagan ko lang. And syempre, favorite ng anak ko.
Ayan. So, yan lang naman. Good luck sa aking mapagkasya ko yan. At saka, bumili na lang ako nito. Pang summer. Eto. Diba? Pwede sa shorts or whatever. So, cute. Yan lang yung nabili namin sa Burlington. Ayan. Hindi pa kami bumili ng maleta. Baka next week na lang. And plano nga namin kung may extra, mas magandang dalawa kasi medyo luma na rin yung mga maleta namin. Almost 2 years na rin namin nagamit. And parang ibang bansa, kagaya ng punta namin New York, talagang hampas-hampasan yung aming maleta. So mas maganda talaga is palitan siya para safe yung travel, yung zipper. At saka siguro advice ko lang din before kayo mag-fly, 1 day to 2 days, open nyo uling maleta nyo, i-check yung mabuti, picture ninyo para alam nyo kung anong nawawala. And kung talagang pwedeng lagyan ng lock, is lagyan nyo ng lock or lagyan nyo ng ribbon or something para ma-memorize ninyo yung inyong maleta kasi minsan magkakapareho sila. So maganda talaga may palatandaan kayo and alamin nyo kung paano nyo pinak yung items ninyo, yung alam yung tatagas, lagyan nyo ng bubble wrap, lagyan nyo ng tape, tapos kung mga pagkain magkakasama, yung mga bag, yung damit. So para safe siya and walang pagsisisi kapag open niyo kasi hindi natin in-expect kung anong mangyayari dun sa ating mga maleta na pwedeng itapon-tapon lang. Syempre di not concerned. Bakit sila magiging concerned? Ang daming palabas na ganyan. So, tayo na mismo na nagbiyahe ang mas maging alert kung paano natin aayusin ang ating mga items para hindi tayo magagalit, hindi tayo magreklamo, para wala tayong stress sa ating pagtatravel. Ayan. So, yun yung mga ibang advice ko. After that, check na natin yung ticket natin, seating arrangement natin. So, you can bring your ID, extra ball pen, and syempre, kung makapagpalit na kayo ng pera para hindi na kayo ngaral, your ATM, your credit card, it's very important. I-prepare nyo ng maayos. Kung may mga extra medicine kayong gusto nyo i-declare, balutin nyo ng maayos, or kung may iba kayong medicines na gusto nyo ilagay sa bag ninyo na emergency lang, maglagay kayo. So, long preparation, 1 week before your flight, ayusin yung mabuti para wala kayong nakakalimutan, hindi kayo ngarag, hindi kayo may stress. Very chill lang din ang inyong pagta-travel. Okay? So, mag-vlog pa tayo ngayon sa mga susunod. So, yan lang naman po ang naging namin. Weekend vlog namin. Very simple. We go to church, nagpahinga, naglinis ng bahay, kumusta sa aming anak, sa aming pamilya, and take rest muna sa trabaho at sa aming business. Doon sa event namin last Thursday sa LA, maraming salamat po sa mga pumunta, sumuporta sa mga bumili, at ngayon pong sa mga humabol kong co-vendors na umorder pa, maraming salamat, and I think tomorrow Sunday yung schedule ng delivery namin sa kanila. So, thank you so much and God bless po. Updated po uli sa opening ng aming shop at sa another event for this summer. So guys, magpahinga na po tayo. Happy weekend to everybody and sana nag-enjoy din kayo ng weekends ninyo. Relax lang. Alam mo, kailangan din natin ng time na magpahinga para recharge bago tayo bumalik sa mga busy day natin. Ayan. So, yan lang naman po ang share ko sa inyo ngayong Sabado. So, good night everybody. See you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channels. And God bless, good health, and I love you guys. Good night everybody. See you again in my next vlog. Bye!